Walang balak ang ina ng pinatay na motorcycle rider sa Caloocan City na patawarin ng suspect na kumitil sa buhay ng kanyang anak. Bagamat ipinagpapa sa Diyos ang nangyari, hihiling pa rin nila ang hustisya. Samantala, ang pambansang pulisya ay giniit na ligtas pa rin ang bansa sa kabilang magkakasunod na insidente ng pagpatay sa dalawang motorcycle rider habang namamasada. Yan ang ulat ni Ryan Lesiges. Nagdadalamhati ang pamilya ng motorcycle taxi rider na si Fabian Norberte Jr. na pinatay ng kanyang pasahero nitong nakaraang araw sa Caloocan City. Sa kanyang pagkamatay, naulila nito ang kanyang 3 taong gulang na anak na may kapansanan. Ang ina ng 43 taong gulang na motorcycle rider walang tigil sa kaiiyak. Ang hinagpis ng pamilya, ramdam hanggang labas ng kanilang bahay. Lahat ng paggastos, siya yung sumusuporta. Paano na yung pag-aaral ng anak niya na may kapansanan? Kami, matanda na kami, siya yung inaasahan namin na ganyan. Siya yung maglilibing sa amin, siya yung mag-ano sa amin. Breadwinner daw ng pamilya ang biktima. Tatanggapin ko pang nagkasakit ng grabe yung anak ko eh. Kasakit na sana siya. Wag lang naman na siya lang yung kikitil sa buhay ng anak ko. Hustisya ang sigaw ng pamilya ni Fabian. Pagdusahan niya din yun. Kung anong nangyari sa anak ko, nabagay kahit 10 beses pa siyang mamatay, hindi na may babalik yung buhay ng anak ko. Kaya kung may Diyos man tayo, bahala ng Panginoon. Madaling araw nitong Martes nang mangyari ang insidente. Ibababa niya lang sana ang kanyang pasahero sa Kaunlaran Village, Caloocan. Pero imbes na pera ang iabot, saksak ang ipinambayad ng kanyang pasahero. Napuruhan ng motorcycle rider na tinamaan sa tagiliran nito. Agad namang naaresto ang suspect, si Fabian, ang ikalawang motorcycle rider na pinatay ng kanilang pasahero sa loob ng 1 linggo. Kaya tanong ng publiko, ligtas pa ba ang bansa? Gayong sabi ng Philippine National Police, patuloy ang pagbaba ng crime rate sa bansa. Mas ligtas po ang Pilipinas ngayon as compared to the previous periods. Pero this is small consolation. Naintindihan po natin na this is small consolation po kung hindi po ito ang ating nararamdaman. Medyo nakikita lang po natin siyempre mga sensational yung mga nangyayari. Pero yung statistics po natin talaga, pababa po talaga yung krimen. Sa bawat biyahe kabuhayan ang hiling nila, hindi kamatayan. Ngunit sa isang iglap, ilang pamilya ang naulila. Mga pangarap na naputol. Ang tanong nila, bakit? Bakit kailangan patayin ang isang ama na ang tanging hiling lang ay may taguyod ang kanyang pamilya? Ang magkakasunod na insidente nagdulot na rin ng takot sa ilang patuloy na bumibiyahe para mabuhay. Ryan Lesiges, para sa Bayan.